Good morning and welcome to 5th Generation Hobby Shop. Welcome to another quick review and testing. Before yan, shoutout muna natin si Sir Christian Castro. So this is the 2011 High Kappa T-Rex Gas Blowback Airsoft Pistol by WE. This is made in Taiwan. And this is silver slide, black frame. So bali two-tone po siya. And this is the box of the unit. And ito naman yung kanyang propellant. Ito, ang tawag po dito ay Pop Dyno. That's the brand, Pop Dyno. And this is the propellant. Yan, green gas standard power. Kasi meron siyang, kaya siya standard. Kasi meron po kasing number 14 ito. So makikita nyo po 12. Yan po yung standard power. Meron din mas low. Yun naman ay 9 ata yun, 9. So meron siyang 9, 12, and 14. So ito, yung number 14 naman ng Pop Dyno, yun yung power up. So pwede rin siya sa unit natin. High Kappa, 1911, Glock, pwede yung 14, wala problema doon. Yan. But this one, ang ginagamit namin is the standard. Yan. Green gas. So bali ito po yung pinaka-propellant. So hindi gagana ang unit pag walang propellant. Now, this is the projectile naman. Projectile. So ito yung bala. Yan. Airsoft pistol. Yan yung tawag po dito ay BBs. Ayan, airsoft BBs. Ang tawag, ibig sabihin po ng BBs ay ball bullets. Okay? Yan yung BBs. So may kasama na siyang 0.23 grams. This is 4,000 pieces, 4,000 shots. And this is the silicone oil for lubrication. Ayan. So let's open the box. Okay, it comes with the owner's manual. So sa WE, pinanipis na nila yung owner's manual. Scan na lang. So you need to scan the QR code para sa parts explosion at saka sa instruction manual. Ayan, so scan nyo lang po yan. And then this is the magazine. This is double stock gas magazine. 30 rounder capacity. Ayan, 30 yung laman nito. Pero yung aming recommended load nito, at least 15 lang para yung spring hindi agad siya lalambot. So alam naman natin pag laging puno yan, yung spring laging compress. So katagalan lalambot yung spring. Malambot lang kasi ang spring ng mga airsoft. So mas maganda, safe load lang nito. Recommended load is 15 rounder, 1.5. Okay? And this is the mounting plate for the red dot optic. So si 2011 High Kappa Airsoft, pwede natin siyang lagyan ng red dot optic. No? Pakita ko lang sa inyo yung sample ng red dot optic. So ito po ang red dot optic. So meron tayo ditong isang flip sight red dot optic. So yung ganitong klaseng optic ang po pwede nating ilagay, or yung tawag nito yung doctor. Okay, para sa high kappa yung doctor. So ito yung red dot. Ito po yung nilalagay dito sa may rear sight. Yan dito. So kailangan nating i-remove yung rear sight kapag maglalagay po tayo ng red dot optic. Pero pag hindi naman, itago nyo lang po itong mounting plate. In the future, kung gusto nyo maglagay ng red dot optic, magagamit nyo siya. Okay. And this is the unit. Ayan. So, two-tone siya. So, mapapansin nyo po, yung slide niya is metal. Tapos, yung pinaka-frame, ito, sa ilalim, metal po yan. Etong trigger guard, polymer po yan. Plastic po yan. Yan. Etong grip niya, coated siya ng plastic polymer. Ayan, yung pinaka-grip niya. Yung magwell niya is metal. Ayan. So, half metal siya. Slide is metal. Yung frame is metal. Ayan. At yung ibang part naman is plastic. Pero hard plastic naman po yan. Okay, so this is semi-automatic with manual safety. So check natin, manual safety. Ambidextrous po yan. So meaning magkabilaan. So kung left-handed kayo, you can still access the manual safety dito. Ayan. Ganun din sa mga right-handed kasi ano siya, ambidextrous. Meron din kasing ibang model na dito lang sa part na to ang safety, ang manual safety. So kung kaliwete ka,
kailangan mo pang balik rin ganyan. So, this one is ambi. Yan, ambidextrous siya. Yan, so, check natin yung safety. So, working siya. Ayan yung safety on. Pag binaba mo yan, safety off yan. Yan, safety off. Yan, working yan. Ayan. So, kailangan po, ikasam mo siya or kailangan ibaba mo yung hammer bago mo po siya ma-safe. Kasi pag hindi mo siya kinasa or hindi mo binaba yung hammer, maano mo siya, mapipihit mo siya pero hindi siya totally, parang half lang. Ayan, kalahati lang. Pero kung ibababa mo to, ayan, fully siyang mapipihit. Ayan. So, safety off. Ayan, safety off. Ibig sabihin, pag kinalabit ko yan, yung trigger, papalo na yung hammer. Pero ito, papalo na yan. Pero kung hindi mo to diniinan, itong beaver tail safety, kasi part of the safety feature nyo to eh. So, kahit kalabitin ko yan, ayan, hindi siya puputok. Diba? Kasi ito, hindi na didiinan. Hindi siya engaged. Kumbaga, hindi siya enable. Itong beaver tail. Yung purpose kasi niyan, kaya yan gumagalaw. Ang purpose kasi niyan, kailangan diinan mo siya para pumutok. Ayan. So, ulitin ko po, no? Ayan. Kapag hindi yan nadidiinan, kahit kalabitin ko man siya dito, hindi rin siya puputok. Hanggat di na didiinan or hindi engage yung beaver tail safety. So, bali dual safety yan. Manual safety and the beaver tail safety. Yan. Yan yung function ng 2011 safety. Sa 1911 naman po, ganun din. Ayan. Automatic naman yan. Pag hinawakan mo yung grip, automatic po yan. Naditiinan yan. So, kailangan hawakan mo talaga ng maigi yung grip. Ayan. Tapos, yung sight naman niya sa front, sa rear is fiber optic orange. Then, sa front is green. Fiber optic. Ayan. With markings dito sa slide. Ayan. Nakamagwell. Ito naman sa kabila. Tapos, pwede mo siyang lagyan ng flashlight kasi meron siya accessories para sa flashlight. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina na kapag gusto nyong maglagay ng red dot, itong rear sight na to, nire-remove po to. Ayan, kung makikita nyo po, meron siyang adjuster ng Allen. Ayan, Allen screw yan. So, yan. Di pala Allen. Sorry. Phillips screw. Yan, Phillips screw. Yan. So, ito, pag pinihit mo to, ma-remove, maalis mo na to. Sa ilalim, may spring yan. Ingat lang. Tapos, may spring yan na maliit. Tapos, meron siyang maliit na screw. Tapos, itong pinaka-plate na to, yan. Ito yung ipapatong dito. Instead of rear sight, papatong siya dito. Tapos, yung pinaka-red dot, yun naman yung ipapatong sa plate. Ayan. So, yun. Pag gusto mo siyang pormahan. Okay. So, lagyan lang natin siya ng gas bala. I'm using the 0.23 grams para masukat natin kung ilang EPS. So, itetest natin kung ilang EPS itong C2011 High Kappa T-Rex. Okay, so ngayon magkakarga tayo ng gas. Pagkakarga pala ng gas, kailangan po nakapatiwarik po yung magazine. Kailangan inverted position. Yung gas naman nasa ibabaw. Yan. Papasok mo lang tong nozzle dito sa may inlet. Yan. Sentro mo lang tapos didiinan nyo po. 3 to 5 seconds lang po ng pagkakarga. Yan. Then normally, lumalamig po ang magazine kapag continuous yung gamit. Okay, kapag continuous po ang gamit, lumalamig po ito. So normal lang po 'yun dahil sa gas magazine, dahil sa gas, normally lumalamig talaga ang magazine. So ngayon, may tendency or may possibility na hindi siya maglalak. Kasi pagka wala na siyang bala, 'di ba, naglalak siya. So may possibility na hindi siya maglalak because of the magazine. Yung magazine niya ay malamig na. So, pahinga nyo lang hanggang sa mag-normal temperature yan. Okay, so wag po kayo mag-alala. Normal po yun. Pag di naglalak, normal po yun. Baka malamig lang yung magazine. Okay, so testing natin. So, yan po yung sinasabi ko pong double stack alternating. So, kailangan po walang space po yan. No?
Ayan, so this is 15 rounder. Yan po yung safe load. So mapapansin nyo, yung spring hindi talaga siya compress na compress. So hanggang 15 mas okay para safe yung ating spring. Okay, check po natin yung FPS. Okay, firing 338.4, 335.5, 333.9, 328.9. Ayan, so open slide. Release nyo muna yung magazine. Tapos ang gawin nyo po, huwag nyo pong idadrop yung slide katulad nito. Huwag nyo pong gagawin yan kasi po pwedeng mapudpud to katagalan. So ang gawin nyo pag nag-open slide, alalayan nyo lang po. Ayan, alalayan nyo lang yung slide. Pwedeng siyang itulak ng konti. Tapos baba nyo yung slide stop, slide release, then siya siya bitawan. Pag bibitawan nyo naman po, kailangan bigla, no? Ayan, okay? Okay, hi. Hammer down. Okay, so all goods na po tayo. This is the 2011 High Kappa T-Rex by WE.